Mga kababayan, grabe to! Kayo, binito eh. Ano? Ikinagulat ng mga vendor ang pasabog ni Mayor Isko Moreno patungkol sa kung paano pinaikot at pinaasa noon ang mga vendor sa Maynila. Alam niyo sino nagbito ng ordinansa nyo? Yung nagsasabing para sa mahirap. Sa mga mapapanood nating eksena, makikita natin kung gaano kagulat at kasakit para sa mga kababayan natin, lalo na kay nanay. 1991 pa kayo. Oh, 91. Nang malaman nila na yung mga pangakong para daw sa mahihirap noon, panluloko lang pala ng dating administrasyon. Hindi nasayang ang pagtitiwala nyo sa amin. Dahil kung tunay na pagmamalasakit lang, ito yun. Ito yung tunay na pagmamalasakit. Biruin ninyo, ang dami nagdaang mayor. Kailan pa kayo walang prangkisa? Hindi. Ngayon naman, real talk tayo, real talk. Real talk tayo. Sa dami nagdaang mayor dito. Kailan kayo huli? 25 years. After revolution pa. Yun ang huli ninyo. 1991 pa kayo. Oh. 91. 25 years kasi. Kailan nag-expire? Oh. See? Kaya sinasabi ko eh, noong nag-expire na nung mga 4, 5 years ago, usually pag ang private, pag mag-expire na, para hindi maputol, halimbawa 1 year before pa lang, 2 years before pa lang mag-expire, ina-apply na. Hindi, sinasabi ko, nagre-real talk lang tayo kung talagang may malasakit. Kasi yung dito, gustong-gusto, illegal yung tao. Pag illegal yung tao, makikiusap yung tao, tama. Pag makikiusap, ano yun? Walang kasunduan? Magkakasunduan yun. Kawawa naman yung pobre. Siyempre, pobre, alang magagawa yun. Magbobot ayun. Dahil ang gusto nun, maghanap buhay lang. Wala nang iba. Tama? O dito, tanong, mahal ba ang prangkisa? Wala. Kaninong trabaho? Konseho. Pag na-aprobahan sa konseho, anong gagawin ng alkalde? Gusto ba ng alkalde o hindi? Pag gusto, pirma. Pag ayaw, bito. Kayo, binito eh. Ano? Alam niyo sino nagbito ng ordinansa nyo? Yung nagsasabing para sa mahirap. Kaya mag-iingat kayo. Talagang nahirap yung yung kiyaw-kiyaw lang. O ngayon, meron akong pakiusap. Sige. Ade, regalo ko muna. Isolusyon natin. Bukas na bukas, market administrator, magbukas kayo ng palengke. Lunes, pumunta kayo sa konseho. Yung mga leader nyo na lang, may session sa Lunes. Ipa-third reading nyo na sa konseho. Pag na third reading, kasi kaya naman nila i-suspend yung rules. Remember, naging konsehal ako. Naging vice mayor ako. Lalo na, ang majority floor leader ninyo, si Joel Chuao. Pwede yun. Dahil nagko-committee hearing na sila pwede na nilang elevate. Lunes may sesyon. Pag na-aprobahan nyo sa Lunes,
ita-transcribe. One day, hindi ko alam kung gaano kabilis si Terence Alibarbar. Na tabihan yung nagta-transcribe nung record. At mapapirmahan niya kaagad. Malay nyo, Miyerkules, pirmahan ko yan. Kasi kailangan yan sa batas. 25 years, no? 25 years. Nay, 25 years. Maipapamana mo na. Tama ba? Yung ba ang tunay na solusyon? Huwag namang huhulihin kung nagtitinda pa kami muna sa labas kasi pinaaayos yung palengke. Tapos na yung problema nyo. Ay, pasasalamat ako. Pero okay ba yung 25 years? O, syempre naman po. Yung ba tunay na solusyon? Yes po. Pangmatagalan ba yun? Yes po. Panghabang buhay ba yun? Hindi po. Hindi panghabang buhay. Hanggat wala kang nilalabag, Napatas. yun lang yun. Legal kayo. Legal yung palengke ninyo. Yung palengke legal, panatag, ikaw naman bilang manininda, yung obligasyon mo naman sa pamahalaan. Wala na. Di ba? Okay ba yun? Yes, salamat Mayor. Sulit ba? Maraming salamat. Kasi, tingnan ninyo, naghintay kayo ng 3-4 na taon na wala kayong pinanghahawakan. Ano ba naman yung naghintay kayo ng 1 linggo? Pagdating dito, Sabado, akalain nyo may prangkisa kayong uuwi. Di ba? Minsan, pag titingnan natin yung suliranin, yun yung kabilang dako ng bitsingko. Sa kabilang dako nun, may nakangiti. Di ba? The other side of the coin. Depende kung paano mo siya titingnan. Oo nga. Di ba? Buti na nga, nahuli kami. Di nakuha namin ang atensyon ng gobyerno. Noong nakuha namin yung atensyon ng gobyerno, lumapit kami sa gobyerno. Nakipag-usap kami sa gobyerno. Hindi sa kalsada. Yung gobyerno may tenga, nakinig. Nilingong kami. Ang binalik sa amin, kapanatagan, matagalan. Kaya minsan wala talagang masama na magmuni-muni. Huwag yung sarili lang natin lagi ang iisipin. Baka nga naman may malaking dahilan. Di ba? Ngayon, solve ang problema nyo. Nandito ang punong ehekutibo sa harapan ninyo. May kapangyarihan magbigay sa inyo pansamantala na kayo'y makapaghanap buhay. Mayroong konseho na pinamumunuan ni Vice Mayor Hanil Lacuna. Kausap ko na siya, wag na silang maglala itong mga konsehal kasi magpapaalam pa to kay Vice. Sabi ko, ako nang bahala. Mabait naman yung Vice Mayor nyo. Maunawain din. Tapos meron kayong konsehal na nagkakaisa dito. Yung pagsasabatas, yung pagpapasatupad. Nandito pareho sa harapan ninyo. Uwi na kayo masaya. Ngayon, ako naman na maniningil. Mababaw lang naman ang singiling ko. Pwede ba makisuyo? Pakisuyo naman. Gawin yung malinis yung palengke. Huwag niyong gawin para sa akin. Para sa mga mamimili natin na mamamayan ng lungsod. Kaya tanungin niyo yung aming market administrator doon sa Viber group namin. Sa Viber group namin, tanungin niyo sila, ano inatas ko sa kanila? Araw-araw, lahat ng pampublikong palengke na pag-aari ng lungsod ng Maynila, sakop ng aming kapangyarihan, linisin ninyo. Total, ang Mayor Isko,
iskobahin ninyo. Di ba? Pwede? Pwede. Totoo naman. Sabi nga nung isang matanda may isang video nakita ko sa Facebook, natutuwa naman ako. Sa tinanda-tanda ko nang namamalengke sa pretil. Ngayon ko lang nakita na bumango ang pretil. Hindi, sabi niya yun, hindi ko sabi yun Napanood ko lang siya sa YouTube. Dahil may mga vlogger. Kasi nililinis talaga. Araw-araw, pinakikisuyuan ko yung aming kawani at yung mga nakikinabang sa pagtitinda. Linisin ninyo. Pangalawa, isuplong nyo sa amin. Isuplong nyo sa amin. Muli kayong magtiwala sa gobyerno. Isuplong nyo sa amin yung mga nagtitinda ng karne na sa tingin ninyo ay kaduda-duda. Hindi ko sinabing bawal agad. When you say parang kaduda-duda, di ibig sabihin, kinukuha nyo ang atensyon ng pamahalaan na gampanan ng kanyang tungkulin at gagampanan namin. Di magsisiyasat kami. Pero hindi kayo madadamay. Iba kasi ang naging dahilan kung ba't kayo nasara. Ngayon, maliwanag naman na yun. That's water under the bridge. Okay? Tulungan nyo kami. Kasi ang kakain doon. Baka mamaya ang kumain doon, anak nyo. Hindi mo naman mahulaan pagka sinalang na yan sa kaldero. Kung saan galing yan, tama? Wala namang ginawa dyan. Ito, pretil market. Nakalagay ba yun sa karne pag pinirito mo yung manok? Wala. Walang ganoon. Kaya hindi na natin alam. Yung pananahimik natin ay pagpayag natin. Ang nabiktima, tayo din pala bandang huli. Parang basura yan Basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Tama, di ba? Makes sense Kaya tulungan nyo kami. Makiisa kayo. Maraming salamat naman. Bagamat kayo ay walang legalidad na nag-exist, ay patuloy kayo nagbibigay ng obligasyon ninyo sa lungsod. Di ba? Walang papalya. May nangongotong ba sa inyo doon? Promise? Huwag kayong gumawa ng dragon. Totoo lang. Taong bayan ang gumagawa ng dragon. Biri mo, ibong pipit lang pinakain ng taong bayan ng illegal na pera. Galing sa pinagpawisan niya. Lumaki, naging agila. Pinakain pa rin, madang ulit, dragon, susunugin na tayo niyan. Sila na ang magiging gobyerno. Kaya nga nagkakapatayan sa Divisoria Diba? Pero na yan, at least nakikita ninyo na may pamamahala. Hindi perpekto ang gobyerno Huwag nyo akong isipin masyado na ako laging tama. Maaari akong mali. Hindi ako perpekto, tao lang ako. Hindi rin perpekto ang gobyerno. Pero isa lang ang garantiya ko sa inyo. Sa abot ng aking makakaya, 10 ng aking mga kasamaang kawani, mga kusyal, maglilingkod kami ng tapat. Duman lamang maibalik namin sa inyo yun, na magtrabaho kami ng maayos. Okay? So, solve na problema nyo. Merry Christmas! Linggo bukas. Tama? Bago kayo matulog, magpasalamat kayo sa Panginoon Diyos. As chairman. Puso po kami nagpapasalamat at makakapaghanap buhay ng Diyos. Advance Merry Christmas po. Sino gustong picture?
sige. Dalawa-dalawang row para hindi masikip. Halika. Mga kusya, sumama kayo. Halika. Sa speech ni Mayor Isko, ramdam mo yung bigat ng emosyon habang sinasabi niya na, kaya bineto Alam niyo kung sino ang bumeto ng ordinansa niyo? Yung nagsasabing para sa mahirap? Grabe mga kabadayan. Ito yung linya na talaga namang tumama sa puso ng lahat. Kasi ang sakit isipin, ilang taon kayo nagtitiis, nagbabayad, nagtatrabaho ng tapat. Pero pala, sa likod nito, may mga pumipigil na umusad kayo. Habang pinapakinggan ni Yorme ang hinaing ng mga vendors, makikita mo yung panihinayang, yung gulat sa mukha ng mga nanay, lalo na yung mga matagal nang nagtitinda sa palengke. Isa nga sa kanila sabi pa, akala namin kami ang may kasalanan kung bakit walang prangkisya. Yung pala, may bumabalakid sa amin. Ang sakit no? Ilang taon silang umaasa, nagbabayad ng maayos, pero walang malinaw na dokumento o permit. Ngayon lang nila nalaman kung bakit. Dahil bineto pala mismo ng mga dati nilang inaasahan na politiko. Pero dito mo makikita ang kakaibang leader na si Mayor Isko. Hindi siya natakot magsalita na totoo. Hindi siya nagpapapogi points. Real talk lang talaga. Sabi nga niya, kung talagang may malasakit, ayusin na agad. Huwag nang patagalin, huwag nang pahirapan ng mga tao. At ang maganda pa rito, hindi lang siya basta nagreklamo, may solusyon agad. Sinabi niya mismo sa mga vendor kung anong araw at anong proseso para makuha ulit ang legalidad ng palengke nila. Ibig sabihin, hindi lang puro salita, may aksyon agad para sa mga tao. Mga kababayan, ito yung klase ng transparency na matagal na nating gustong makita sa mga opisyal ng gobyerno. Si Yorme, diretsyong sinasabi, hindi ako perpekto pero maglilingkod ako ng tapat. Kaya kung dati ang mga vendor tulad ni nanay ay laging takot, laging kabado kung kailan sila mapapalyas, ngayon meron na silang pag-asa. May leader na marunong makinig at higit sa lahat, marunong umamin nung totoo. Sa panahon ngayon, bihira na ang ganitong klaseng leader, yung hindi natatakot magsabi ng katotohanan at handang ituwid ang mga pagkakamaling matagal nang tinatago. Kaya saludo tayo sa kay Yorme. Hindi lang para sa mga proyekto niya, kundi sa tapang at malasakit may pinakita niya sa mga vendors. At para sa mga kababayan nating nagtitiis araw-araw, tandaan nyo, hindi kayo nakakalimutan ng gobyerno kapag may leader na marunong magmahal ng totoo. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.